Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po update lang doon sa Toyota Rush na ganito po ang nangyari sa kanyang makina. Ayan, tignan niyo po yan. Pati dito, kita niyo naman, inabot na rin po talaga yung sludge dito sa baba hanggang doon sa crankcase. Inabot na rin po ito. Kaya talagang ibinaba na namin yung kanyang engine. Pati nga itong mga valve lifter, barado na po yung mga butas nito. May mga sludge na siya. Kaya kung hindi pa rin talaga didesisyonan na ito ay i-refresh or general overhaul, ay talagang mawawasak po yung makina nito. Meron kaming ginawang ganito, yung Toyota Altis na talagang nasira na. Yan, kinain na mismo nung kanyang camshaft, kaya bumili na ng cylinder head. Ito, mahahirap humanap ng cylinder head nito, mga kapatid. Baka wala pa tayong makuha. Kaya nagdesisyon na rin yung may-ari nito na ibaba na ang buong makina, i-refresh na po natin, ayusin ang lahat at ito ay idadali namin sa machine shop para ito ay i-hydro wash. Pati yung mga butas, yung mga oil galleries po nito, dapat lahat po yan ay malinis. Pati yung dinadaanan mismo ng langis paakyat dito sa cylinder head. Alam niyo po mga kapatid, kinausap ko yung may-ari nito kaninang umaga. Nakita po kami kasi nabasa niya doon sa vlog ko, yung title po nung vlog ko tungkol dito sa kanyang Toyota Rush. Sabi ko, hindi ako naniniwala na magagawa ng kasa na sila ang nagme-maintain for almost 4 years po. Kasi kahit daw nung natapos na yung kanyang warranty period na 3 years, doon pa rin siya nagpapa-change oil sa kasa. Sabi ko nga sa kanya, kailan ba kayo umalis sa kasa? Sabi niya, nito lang bago daw po mag-2025. Kati 2026 lang ngayon. So siguro wala pa talagang 2 taon na siya ay nagpapa-maintain ngayon sa gasoline station. Sa Shell po siya nagpapa-maintain. Sabi nga niya sa akin, pag-alis daw niya sa kasa, dinala niya sa Shell at doon nga nakita na kagad na may mga sludge na yung kanyang engine. No? Siya mismo ang nagsabi niyan. Kaya kung halimbawa, gusto niyo talagang malaman ng katotohanan, pipilitin kong siya mismo ang magsalita. Pero ako, nire-relay ko na lang sa inyo yung napag-usapan namin kanina. Yun po ay ayon doon po sa may-ari nito na talagang ito daw po ay kasa-maintain. Pero sabi ko, sir, hindi pa rin ako basta makapaniwala dahil kung ito ay kasa-maintain, hindi po ganito ang mangyayari. Kasi yung iba na talagang hindi na change oil for 3 years, ganyan, hindi pa rin ganito kagrabe. Katulad na lang nung isang ginawa namin na yun po ay repossess ng bangko, yung Hyundai Accent, yung kulay puti na ginawa namin dito. Nabili yun ng tito niya, tapos ibinenta sa kanya, dinala rito. Ito mas grabe. Yun po kasi 3 taon yun doon sa yarda ng bangko. So yun mga repossess ng bangko, nung nabili nila, talagang matagal na naka-stock yun. Ito po mga kapatid, ginagamit ng may-ari araw-araw. No? Daily use to nung may-ari, kaya nga 5 years, yung edad nito, 5 years mahigit, ang tinakbo ay 50,000 o 53,000 ng tinakbo ng Toyota Rush na yan. Saktong-sakto po yun. Doon sa average na 10,000 a year na kilometrahe na tinatakbo ng sasakyan. Ginagamit araw-araw, pero bakit ganito ang itsura ng makina? Ayan mga kapatid, doon sa mga nagtatanong o saan kasa ito ginagawa, mini-maintain, hindi ko na po sasabihin yun. At umasa po kayo, sa pagdating ng panahon, siguro sabi naman ng may-ari nito, kapag naayos na namin to, saka siya magpapa-interview. Sir, sana gawin mo yon para malinawan ng lahat na ito talaga ay kasa-maintained. Pero bakit ganito ang nangyari? Tignan nyo mga kapatid. Ito yung head cover. Ang kapal talaga ng langis. Hanggang doon sa kaloob-looban. Tapos ito yung timing cover. Ayan na po. Ngayon, yung mga pyesa niya sa cylinder, dito matindi. Ayan, pati itong BBT, sigurado punong-puno ng sludge ang loob niyan. At itong mga pyesa na to. Tignan nyo. Yung mga valve lifter na yan, barado na po lahat yan. Pinasok na lahat ng sludge yan. Kaya kung hindi pa nga ito napaayos, itong mga valve lifter na to, magbabara yan, hindi na aakyat yung langis sa ibabaw at talagang sisirain na yung mga rocker arm yan. Ayun, yung mga nandun. Lagyan na muna natin dyan. Ngayon mga kapatid, aayusin natin to. I-overhaul natin to. At ipapakita ko sa inyo yung mga updates tungkol dito. Meron ako ngayong isang tanggap mga kapatid, isang every wagon. Kulay dilaw, napakagandang every wagon. Dinala po dito ng may-ari. Galing pa po diyan sa lugar ng Mindoro, napakalayo.
yung may-ari po ng Every Wagon. Napakalayo ng pinanggalingan niya. Na-prostrate na siya, nawalan na siya ng pag-asa sa kanyang Every Wagon kasi po umubos na siya ng almost 220,000 sa kapapagawa. Nagpalit ng transmission, nag-general overhaul ng engine, nagpalit ng turbocharger, kasi ito pong Every Wagon na to ay nakaturbo. Ganon pa rin ang problema. Hindi pa rin umaandar ng maayos kapag ka nasa 40 to 50 kilometers per hour. Talagang nakikipag-away yung makina. Mawawala, magkakaroon, mawawala, magkakaroon. Para bang sinusuntok-suntok siya. Ito po ay chinek up ko mismo kanina, personal kong chinek to, at ako rin mismo ang nag-road test kami nito, ne. At ito po, papakita ko po sa inyo kung ano po ang naging findings ko rito sa Every Wagon po na ito. Natin. Nawala kami ini. Okay. Ay, mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Galing po ito ng Mindanao, pero yung may-ari po nito ay taga Mindoro. Ito binili sa Mindanao. Mga kapatid, maganda yung unit, ang itsura niya. Pero ang laki na po ng ginastos ng may-ari nito. Naka 220,000 na po siya sa gastos. Binili niya ng 350,000 itong unit na to sa Mindanao. So 350 plus 220, naka 570,000 na po siya. May problema pa rin. Yun ang problema sa ganitong klaseng mga minivans. Dahil ito pong technology nito, mataas na rin ang technology. Nakaturbo po yung makina nito. At ang masaklap lang po dito, nakapagpalit na po ito ng transmission. Nung dinala sa Cavite nung may-ari, ang sinabi po ay transmission ang problema, pero ganun pa rin ang resulta. Ngayon, nakapag-general overhaul na rin po ito kasi may tama po yung kanyang sigunyal, yung crankshaft. Kaya po ang kanyang inabot sa gastos ay naka 200,000 na po siya, 220. Ngayon hindi pa rin naaayos. Dinala po dito ngayon sa amin sa Autoruns. Kanina mga kapatid, nung binasahan ko to ng scanner, ay mayroong problema yung kanyang mga reading doon sa kanyang fuel trim nga at saka doon sa kanyang manifold absolute pressure sensor. At ang isa pang issue nito, kapag tumakbo ng 40 hanggang 50, yun, nagdadrag siya. Pag ganyan-ganyan siya. Kapag ka inakyat mo rin sa medyo mataas na akyatin, nahihirapan siya. So, pinaka-the best dito, i-test drive muna natin, mga kapatid. Nangangamoy kasi yung gasolina. Baka meron tayong leak na gasolina doon sa kanyang linya mula doon sa fuel pump, papunta rito sa port injector. So, i-test drive muna. Tune, pakibaba mo muna at i-test drive natin. Nakasakay na tayo sa helicopter. Napakamahal nitong minivan na to. Umabot na ng 520,000, 570 kasi nabili ng 350,000 tapos gumastos siya ng 220,000 hindi pa rin naayos. Napakalaki na ng sakit na ulo ng may-ari nito. Galing pa po ito ng Mindoro. Okay, sige, test drive tayo. Sige nga, reverse mo. Ayan. Sige. Ayaw umatras baka naka-handbrake ka. Nasaan ba handbrake nito? Wala ko, sir. Nakaano na yun. May handbrake to. Hindi pwedeng walang handbrake to. Hindi, ito po. Ha? Ito po. Foot brake? Naka ano na yan? Nakabitaw na yan? Umawag si Kai. Wala palang reverse to. Itulak nyo na lang. Wala palang reverse to Okay. Naku po. Ano ba to? Sige. Doon muna tayo sa sa problema niya. Grabe, wala po palang reverse to Ang nagdala na po kasi nito kanina, yung may-ari, ayan, siya yung nag-atras doon sa parking. I-check natin ngayon. Sige, doon tayo sa Maya Alta. Yung sinasabi niyang 40 to 50, may dala ka bang lisensya? Meron, sige. Okay. Mali yan. Baliktad. Dalito siya. Dito ang natin, signal. Sige. Ay, rear yun. Nalilito na kasi sa mga standard, no, yung signal nandoon sa kaliwa at yung wiper nandito sa kanan. Ito kasi converted to. Hindi naman nila pinalitan ng standard na local, yung manibela. Kaya ganun po nangyari. Dahan-dahan muna tayo rito.
O bakit meron pang minivan doon sa sa shop natin? Ba't ang tumitingin doon? Ba't saan pa tumitingin eh? Ate. Kaso ano eh, dito. Talaga yun. Nag-high RPM, oo. Ayun. 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 Parang kinakamusisan na. Transmission to eh. Ayaw kumambyo eh. Ayaw niya mag-shift eh. Oo. Ayaw mag-shift. Ayaw mag-shift. Dapat mag-shift din. Try pa ulit natin, pabalik. 40. Okay. Oh, dahan na. Baka mamatay tayo. So yun yung issue niya. Transmission to. Shifting. Oo, transmission to, hindi ito engine kasi bumibitaw-bitaw yung kanyang cambio. Kakapit, bibitaw, kakambyo, kaya nging, gumaganon. So hindi ito sa engine, malakas naman yung engine niya. So kaya pala napakalaki ng problema nung may-ari nito. Hindi kami makapag-test drive kasi may pinapara sila rito. Parang may taping eh, oh. Merong camera na yon, taping to. Sino kayang artistang nandito? Ito pong every wagon na to, ang may problema dito, transmission. Kaya lang, nagpalit na daw po kasi ito ng transmission. Sabi po ng may-ari nito. Kaso, ganun pa rin. Kaya tuloy ang iniisip nila, hindi sa transmission ng problema. Kasi, baka talagang yung ipinalit nilang transmission ay may problema din. Kasi mga surplus naman talaga to eh. Di ba? Ang taas-taas na ng RPM, hindi pa kumakambyo. Dapat kasi mag-shift na siya doon. Doon sa unang salyada mo pa lang, unang abante mo pa lang, 1,000 RPM, yan ay nag-shift na. Pero ito hindi pa talaga nag-shift. Napakataas. 3,000 or 3,500 bago mag-shift. Kaya dito po, ang nakikita ko ay may problema ay yung transmission, hindi po yung engine. Lahat po ng reading ko dito sa engine, naka-normal naman. At nawala na rin yung trouble codes na P0171. Galit na yung makina, ang taas na nung RPM, umabot na doon sa 4,000 RPM, ayaw pa rin bumaba dahil hindi nga po kumakambyo. So yun ang malaking issue dito. Kaya dapat ito ayusin talaga ang transmission. Saka walang reverse. Try mo nga i-reverse ngayon. Try mo i-reverse. Sige. Reverse. Sige. Walang reverse. Ayaw kumapit ng reverse. May problema talaga transmission nito. Wala. No? Okay, park mo na ulit. Ako na magdadrive pabalik. Seatbelt. Lagay ko sa reverse. Wala, ayaw kumapit ng reverse. Yan nga, nakaano pa nga ako eh. Walang reverse. Okay mga kapatid, back to base tayo. Kumuha na ako ng backup. Ayan, si Christian. Kasi wala palang reverse to. Maganda ang itsura pero may mga problema. Kahit pababa, ayaw niyang kumambyo eh. Kung tutusin, dapat kumakambyo na to. Saka yung drive niya, blinking drive. Puro kalampag din. Ang dami palang kalampag nito. Sa engine, wala na ako nakitang problema. Okay naman siya. Yung transmission talaga, hindi siya kumakambyo. Pang ilang every wagon na rin to. Yung isa pinipinturahan doon. Yun naman, walang problema sa transmission. Wala ring problema sa engine. Ang problema naman niya, yung alignment ng mga pinto. At katulad din ito, may nakita rin ako, ayan
Pumigay na yung pintura nito. So isa pa to sa gustong ipaayos ng may-ari. Tapos ito buka. Nakabuka dito. Yung mga ayusin natin. Ayan oh. Nakabuka yung alignment niya. At yung dashboard niya, dami rin nga ayusin. So naproprostrate na yung may-ari nito. Kaya lang may sentimental value sa kanya to. Regalo ng kanyang misis. Kaya sige, i-try natin gawan ng paraan. Maganda naman eh. Kaya lang talagang maraming problema yung unit. Kasi mga surplus sa Japan to eh. O ngayon, sige, tutulong ako. Aayusin natin yung mga ganyang mga sasakyan. Gagawa natin ng paraan na maayos. Ito po yung Toyota Rush. Yan, nandun yung engine niya. Yun naman yung every wagon na tinest drive natin kanina at ating diniagnose. Ito naman yung Hyundai na Ion. Okay na po ito. Nag-automatic na yung kanyang radiator fan. Hindi na siya mag-overheat. At natapos na rin natin yung iba pang mga trabaho na nandun sa labas. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik po sa Autoruns. Paki-likes, paki-share at paki-subscribe po ang aking channel. Paki-pindot na rin po ang notification bell. Magandang hapon po sa inyong lahat.